Halos 2 oras ang lumipas bago natanong ni Athena ang paparating na kotse ni Kyla. Naiintindihan niya na bilang miyembro ng mga Perez, hindi magiging madali para sa lalaki ang basta lang makaalis sa mansyon. Hindi gaya niya. Nagdahilan lang siya sa mga magulang para makaalis ng maaga sa parte na iyon. Nagpresenta si Sandro na ihatid siya pero mabilis siyang tumanggi. Pero bago iyon, ipinaalam niya sa fiancé na kailangan nilang mag-usap ng masinsinan sa mga susunod na mga araw na agad naman itong sinang-ayunan. Huminto sa tapat ng gate ng bahay ang kotse ni Kyla. Nang bumaba ang lalaki at makita agad ang pamilyar ng ngiti nito, nagsimula mag-init ang mga mata niya. Nagiging senyalis na iyon nitong mga nakaraang araw. Hindi nga lang niya agad napapansin iyon dahil masyado siyang nasanay na sa Sandro lang ang laman ng puso. Masyado siya nakakulong sa ilusyon na mangyayaring kasal nila ng lalaki. Bukod pa roon, bata pa lamang si Athena ay itinatak na kanyang daddy sa isip niya na si Sandro ang lalaking pakakasalan niya at sa pamilya niya, isang batas ang bawat sabihin ng ama. Ibig sabihin nun, bawalan siyang tumingin sa ibang lalaki dahil nakatali na siya. Kaya kahit pa may iba pang kumakatok sa puso niya, nahihirapan siyang i-acknowledge agad iyon. Lalo pa at si Kyle ang kumakatok dahil alam niyang magiging isang pagsuway ang gawin niyon. Pero ngayon, hindi na niya kayang magbingi-bingi sa dinidikta ng puso. Puso na kung tutuusin ay matagal nang nakapagdesisyon. Hindi niya alam kung kailan iyon nagsimula. Baka nung birthday niya, noong nagpakita siya kay Kyla doon sa sementeryo. O noong unang beses na halikan nito siya. O noon pang nakaraang mga buwan o taon ang lalaki ang kasakasama sa halip na si Sandro. O noong ito ang umaaliw sa kanya sa mga panahong lungkot na lungkot siya. O sa mga panahong inaalalayan at tahimik itong umaalo tuwing pinaghihintay siya ng fiancé. Hindi niya eksaktong masabi. Pero malino na ngayon ang lahat dahil mas naging attentive na siya sa nararamdaman. Totoong minahal ni Athena si Sandro, pero hindi na ang lalaki ang nakapagpatibok na kanyang puso. Ng pusong nasaid na nito, ng pusong paunti-unti ay nagawang alalayan ni Kyla, at ng puso na sa kabila ng lahat ay ganoon na lang katindi ang saya ngayon na sa wakas nagmamahal na at minamahal na rin iyon. Athena, agad niyang ginawa ang kanina pang gustong gawin kay Kyla noong nasa parte pa sila. Marahan niya itong niyakap. Kanina sa party, nung papunta ka sa akin, may napansin ako. May nakita ako. Ha? Ano yun? Nagtatakang tanong nito bago gumanti ng yakap. Nakita ko yung kasiyahan, Kyla. Nakita ko yung pagmamahal. Nakita ko yung hindi maipaliwanag na saya. At gusto mong malaman ang sagot ko, di ba? Heto na yun. Pumiyok ang kanyang boses. Hindi ko alam kung paano nangyari o kung kailan sakto nagsimula. Pero Kyla, mahal din kita. Mahal na mahal din kita. That's why I'm asking you to hold on. Oh my God, Athena. Bahagya itong humiwalay sa kanya at siya naman ang pinagkatitigan na parang naniniguro. Tama ba ang naririnig ko? Sunod-sunod siyang tumango. Hindi ito magiging madali para sa atin dalawa, Kyla. Dahil marami tayong kailangang harapin. Pero magkasama tayo. Maninindigan tayo. Lalaban ako para sa'yo. Determinadong sabi niya. Pero maya-maya lang, biglang nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Pero lalaban ka ba para sa akin? Oo naman. Lalaban ako para sa iyo, mahal ko. Emosyonal ang sagot nito bago siya siniilang halik sa mga labi. Handa akong lumaban. Naghihintay lang naman ako ng go signal mo mula sa iyo.
kung lalaban ako. At ngayon nakumpirma ko na, umasa kang itutuloy ko na to. I love you. Lalaban ako para sa'yo kahit anong mangyari. Naluluhang sabi ni Kyla. Pagkatapos ay siniil muli ng halik ang kanyang mga labi. Makalipas ang 2 araw. Ngayon lang ako makikiusap sa'yo, Sandro. Pagbigyan mo na ako. Ano ba yun? Kahit ano, sweetheart. Inabot ng lalaki ang kamay ni Athena na nakapatong sa mesa. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Just tell me. Para sa'yo gagawin ko. Sunod-sunod na napahugot siya ng malalim na hininga bago dahan-dahan kumawala mula sa pagkakahawak nito. Hindi niya alam kung imahinasyon lang o talagang dumaan ang kirot sa mga mata ng fiancé. Pero nagpakatatag siya. Nauubos na ang oras. Kulang 2 buwan na lang bago ang kanilang kasal. At nai-announce na ang petsa niyon sa mga dyaryo. At nauna pa ngang ma-interview ang excited na daddy niya at si Tita Nanit tungkol sa kasal kaysa sa kanila ng mga ikakasal mismo. Kaya kailangan niya ng kooperasyon ni Sandro. Tulungan mo ako na hindi matuloy ang kasal. Natulala si Sandro. Ilang minuto ang lumipas bago ito nakabawi. Pero Athena, akala ko mali noon lahat sa iyo, Sandro. Matapos kitang iwan noon sa restaurant. Hinihindi ko na ikaw mismo magsabi sa mga magulang natin. Pero wala kang ginagawa. Tinawagan na rin kita tungkol dito. Pero umiiwas ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Napoprostrate na, sabi niya. Hindi pa niya pwedeng banggitin ang tungkol sa relasyon nila ni Kyla sa kahit na kanino. Maliban na lang kay Gina na tanging pinagsabihan niya at nagpakita ng tuwa para sa kanya. Dahil napapahamak si Kyla, kailangan niyang palabasin na mutual decision ang nangyari sa kanila ni Sandro at umasa na pakikinggan ng mga magulang nila. Dahil kung hindi, sa kauna-unahang pagkakataon, kakailanganan na niyang sumuway sa mga ito. Naging mabuting anak si Athena mula sa pagkabata. Ang utos lang ng daddy niya na maging bahagi ng kumpanya nila ang kanyang sinuway. Sa tulong ng mami niya, pinalagpas iyon ng ama. Pero ang pag-atras sa kasal, hindi niya alam kung palalagpasin pa rin iyon ng daddy niya. Inamin na niya sa kanya ng mami niya na ayaw na niya ituloy ang kasal nila ni Sandro. Naiintindihan naman siya nito. Pero wala na raw itong magagawa. Dahil sa mga ganong sitwasyon, ang mga salita ng daddy niya ang batas. Ang kanyang mami ay naging sunod-sunod na lamang. Tagasunod lang daw ito sa mga sasabihin ng asawa. Kung may nagustuhan man na kahit papaano sa mga sinabi ng mami niya, iyon ay ang katotohanan. Mas gusto raw nito si Kyla kaysa kay Sandro. Pero ang daddy niya ang makakalaban kung itutuloy niya ang lihim na relasyon sa lalaki. Dahil itinuturing ng ama na sabit lang si Kyle sa pamilya Perez. Hindi ang lalaki ang orihinal na tagapagmana, kaya malabong ibigay ng ama ang basbas nito. Ngayon na-realize na Athena ang bigat na pinasok, ang bigat na pagiging isang Reyes, at ang bigat na hatid na may augnay sa mga Perez. Lalo na't parang mas pinapahalagahan ng mga ito ang arranged marriage. Arranged marriage din kasi ang mga magulang ni Sandro, pati na ang sa kanya. Nagpakasal ang mga ito hindi dahil sa pagmamahal, kundi para masecure ang kayamanan ng bawat isa. Kung may isa lang sanang hindi natakot na sumuway noon sa nakakairitang bagay na iyon, sana ay nalaman ng kanya-kanya nilang mga magulang ang tungkol sa pag-ibig. Hindi gaya ngayong sumara ng husto ang puso ng mga ito at panay pera at kapangyarihan na lang ang iniisip. Kung dati-rati, baliwala kay Athena na sumusunod sa ganun. Ngayon ay iba na. Lalo pa at may isang lalaking hindi man magsalita. Alam naman niyang nasasaktan tuwing may mga oras na kailangan nilang magkita ni Sandro para sa wedding details nila.
At ang isa pang nakaka-prostrate ay si Sandro mismo. He was being the man she had dreamed for him to be only now. Araw-araw ay nagpapadala ang lalaki na kung ano-anong stop toys at mga regalo sa opisina na ang iba ay binibili pa nito mula sa ibang bansa. May mga pagkakataon pang naghaharana ito kasama ang ilang mga sikat na personalidad sa bansa. He would often call her just to say good morning or good night. Madalas din nagpapadala si Sandro ng mga pagkain paborito niya. At lagi may nakalagay na note na sulat kamay ng lalaki na nagsasabing inalam na raw na mismo nito ang mga paborito niya. Hindi na raw iyon didiya pa ni Kyla. Sariling sikap na raw iyon ni Sandro at ito pa mismo ang kasama ng chef sa paghahanda. At para maniwala siya, may pagkakataong nagsan ang lalaki ng video na nagluluto habang binabati siya. Sandro was driving her crazy. Hindi na niya ito maintindihan. Kapag tumatawag ang lalaki at sinasabi niya ang tungkol sa pag-urong sa kasal, bigla na lang itong iiwas at magdadahilan na may mahalagang meeting. Kaya sa ibang araw na lang daw nila iyon pag-usapan. Pero ngayon ay hindi na pwede ang ganun dahilan sa kanya. Kaya pumayag na siyang pumunta sa date na sinasabi nito ng gabing iyon. Kada ilang ulit na nagsuggest si Kyle na humarap na sila sa mga magulang niya at sa mag-inang Perez. Pero malaking sugal iyon masyado para sa lalaki. Lalo na ngayon nakapag-usap na naman sila ni Gina tungkol sa plano. May ginawa silang plan A to C. Hanggang silang at todo na iyon. Ayaw kasi natin na hanggang maaari na palagpasin paroon. Ang plan A, ang kausapin ng mga magulang niya. Pero napakalabong umubra iyon. Ang plan B ay ang kumbinsihin sa Sandro na pareho silang umatras sa kasal. At kung magiging successful iyon, pagkaraan ng ilang buwan, sa kanya ipapakilala si Kyle bilang boyfriend at bahala na pagkatapos. Nananalangin din siya na sana magising na si Tito Tax dahil sa palagay niya malaki ay may tutulong na matandang lalaki sa kanila. Hindi kaila sa kanya ang pagmamahal nito para kay Kyla. Nakakasiguro siya na kahit papaano ay maunawaan sila ni Tito Tax. At ang plan C ay ang pagtakas. If this is about the RPC, I don't think na magwo-worry ka, Sandro. Masyado nang matagal ang pinagsamahan ng mga Reyes at Perez. Nagsimula pa yun sa mga abuelo natin. And I don't think na puputulin ni Daddy ang relasyon sa mga Perez dahil lang sa hindi natuloy na kasal natin. Nag-iisang anak si Daddy at hindi niya kakayanin pa mag-solo na kumpanya at pamahalaan iyon. Lalo pat hindi ko naman siya matutulungan doon. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Sandro. Ako rin. Nakikiusap din ako sa iyo, Athena. Give us another chance. Oo. Aminado ako na tungkol ito sa business noong simula pa. Pero hindi na lang ito tungkol doon ngayon. Actually, yung kumpanya, hindi na iniisip ko eh. Hindi ko na lang gagawin ko. Napahawak ang lalaki sa noo. Ngayon lang niya ito nakita na wala sa composure. Hindi ka mawala-wala sa isip ko, Athena, nitong mga nakaraan linggo. Yung mga ginagawa ko mula nang iwan mo ako sa restaurant noon. Ngayon ko lang yung ginawa. Habang nagsasalita ka riyan, habang tinitingnan kita diyan, para bang ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko na hindi ko maintindihan kung bakit ito nararamdaman ngayon. Alam mo yung pakiramdam na iiwan ka ng taong mahalaga sa'yo. Yung mismo ang nangyayari sa akin ngayon. Iyon ang nararamdaman ko. Athena, please. Nakahanda ako magbago. Sa palagay ko, nagbabago na ako. Kaya bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hayaan mo ako na ipatunayan sa'yo kung gaano kakalaga sa akin. And this time, gusto kitang pakasalan. Pakakasalan kita. At pagbabayaran ko ang lahat ng sakit na ginawa ko sa'yo, makasama lang kita. Kitang-kita ni Athena kung paano kasinsira si Sandro ngayon.
habang sinasabi ang mga salitang iyon. Dapat pala, noon pa ako nawala sa'yo. Para noon mo pa ma-realize yan. Napahugot siya ng malalim na hininga. Pero huli na, Sandro. I appreciate this a lot. Pero sorry, hindi ako papakasal sa'yo. Bakit, Athena? May iba na ba? Halos pabulong na tanong nito. Gustong gusto na umamin ni Athena. Pero sa huling sandali ay pinigilan niya ang sarili. Hindi pa iyon ang tamang panahon na. Wala, Sandro. Iyon lang gusto ng puso ko. Kung ganun, Athena, kaya kong baguhin yung puso mo, yung gusto ng puso mo. Matipid na ngumiti ang lalaki. Pero ang mga mata nito ay punong-puno ng determinasyon. Kukumbinsihin ko ang puso mo na ako na lang ulit. I'm sorry, Athena. Pero hilingin mo na ang lahat, wag lang ito. Dahil kung saan man ako tumingin ngayon, ikaw yung nakikita ko. And this is the first time that this happened to me. I started to get excited about the wedding. At ilalaban ko yun. Ilalaban ko ang kasal natin, Athena. Kung noon siguro sinabi ni Sandro ang mga iyon, baka tumatalo na siya sa tuwa. O parang lumalakad na sa ulap ng mga sandaling iyon. Pero bakit ngayon lang nagkagano ang lalaki? Bakit hindi nagtagpo ang mga puso nila noon? Hindi gaya ngayon na panay gratitude na lang ang kanyang nararamdaman sa lalaking unang minahal. Pero bukod doon ay wala na. Oh God, balansin na lang po ba talaga ang pag-asa? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, I think Sandro is falling in love with you. Tama naman siya eh. Yung mga ginagawa niya sa'yo. Ngayon pala niya ginawa yun sa buong buhay niya. At never ko pa nakita na ginawa niya yun dati. Agad na dumilat si Athena nang maramdaman ang pagdistansya ni Kyla. Matapos na niyang ipaliwanag ang mga napag-usapan nila ni Sandro. At ilang segundo pa lamang mula nang mawala ang mga braso nito na nakayakap sa kanya mula sa likuran. Pero hinanap-hanap agad niya iyon. Nasa maliit na terrace sila ng cottage sa pribadong resort sa Batangas na pagmamayari ng pamilya ni Gina. Nauna si Athena sa lugar niyon kaninang umaga at sumunod si Kyle bandang gabi na. Hindi na sila pwede makita sa mga pampublikong lugar bilang bahagi ng pag-iingat nila. Pinigilan niya sa braso ang lalaki na akmang papasok sa cottage. 2 kwarto niyon kaya walang problema. Bukod pa roon, gentleman naman ito. Kahit pamasolo sila sa isang lugar ay hindi siya nag-aalala. Malinaw na makikita ang pinaghalong kirot at pag-aalala sa mga mata ni Kyla nang humarap ito sa kanya. Athena, hindi kaya tumigil ito saglit? Hindi kaya nabigla ka lang nang ako ang piliin mo? Minahal mo na si Sandro noon at ngayon mahal ka na niya. May oras ka pa kung tutuusin para itigil ito at itama ang lahat. Malaya ka pa bumalik sa kanya. Total naman kaya naman talaga para sa isa't isa eh. So sumusuko ka na. Ibinibigay mo na ako sa kanya, ganun. Hindi makapaniwalang tanong niya na parang gustong sumama ang loob. At hindi naman sa ganun. Para namang natetensyong naihilamos ng lalaki ang kamay sa mukha. Kaya kitang pasayahin Kaya kitang mahalin. Kaya kong gawin ang lahat para sa iyo, Athena. Pero natatakot din ako minsan na baka hindi maging sapat para sa iyo ang lahat-lahat ng kaya ko. Tinitingala ka ng lahat, Athena. Ikaw ang prinsesa ng mga reyes. At lahat ng mga kalalakihan gusto makuha ang puso mo. Pero habang ako, ganito lang walang buhay itong natawa. Lugin-lugi ka masyado sa sanggaya ko. You deserve a prince, Athena. At hindi yung prince subordinate lamang. Pigilan man ay hindi may tatanggi ang insecurity sa boss nito. Automatikong nalusaw ang sama ng loob ni Athena. Pero iba ang pumalit doon. Sakit.
Nasasaktan siya para kay Kyle. Nasasaktan siyang isipin na ang serkulo na ginagalawan nila ang isa sa mga nagbigay ng maling ekspresyon nito tungkol sa sarili. Hawakan mo ang kamay ko. Maya-maya iutos niya. Inabot naman ng lalaki ang kamay niya at agad na hinalikan iyon. Rumehistro ang guilt sa itsura nito. Sorry Athena. Sorry dahil gago ako. Dapat hindi ako nagpadala sa emosyon ko. Dapat hindi nito na ituloy ang sasabihin na magsalita siya. Ayoko nang hahawakan mo ako tapos bibitawan mo din ako. Naranasan ko na yung kay Sandro. So it's either you hold me forever or you let me go now, Kyla. Pero bago yun, gusto kong malaman mo na kapag nagmahal ako, hindi ako nabibigla lang. When I say yes to someone, totoo yun. Totoo na ikaw ang pinili ng puso ko, Kyla. And you will never be just prince subordinate to me. Kahit kailan, hindi ka magiging kung sino lang para sa akin. Kung ako ang prinsesa, ikaw yung prinsipe ko. And you are everything to me. Nang unting-unting makita ang pagliliwanag ng mukha ni Kyle, hindi na nakatiis na pinitik ni Athena ang tungkay ng ilong nito. Paano mo naisip na hindi sapat sa akin ang isang tulad mo ha? Samantala ang pagmamahal mo, yun nga yung pinakakailangan ko. I'm sorry Athena. Hinapit siya nito sa baywang. Unang kita ko pa lang sa'yo sa mansyon, pinangarap na kita. And sometimes, it's just hard to finally accept the fact that my dream is now in front of me. Dahil hindi ko naman inaakala magiging posible ito. Nahawakan, nayayakap, at nahahalikan ko na mismo ang pangarap ko. Bakit ba ako nagkakaganito? Ipinaikot niya ang mga braso sa batok nito. Sige nga, kung pangarap mo talaga ako, iparamdam mo nga. Nanunuksong sabi niya. Gumanti ito ng ngiti. Papaano? Angkinin mo ako ngayong gabi. Iparamdam mo sa akin na sayong sayo ako. Bilyong ngumiti ang lalaki. Sa lahat naman na pinagagawa mo sa akin, yun ang pinakagustuhan ko. Sabi nito bago maalab na hinalikan siya sa mga labi. Na buong puso namang tinugon ni Athena. Maya-maya, binuhatasin nito nang hindi naghiwalay ang kanilang mga labi. Saka siya dinala sa kwarto at dahan-dahang ibinaba sa naghihintay na kama. Walang pagmamadali sa kilos na inalis ni Kyle ang mga damit niya. Nang bumugad ang kanyang kabuuan, gumuhit ulit ang sinserong ngiti sa mga labi nito. Rumehistro ang pagkamangha sa mga mata ng lalaki at sandaling pinagsawa ng mga iyon sa nakikita. Napakaganda mo, mahal. Matamis na napangiti si Athena. Mahal. Ngayon lang siya tinawag ni Kyle ng ganun at na-realize niya na gusto niya ang pagtawag na mahal. At mas gusto niya iyon kaysa sa princess na palagi nitong tinatawag sa kanya. Dahil mas punong-puno yun ng emosyon sa simpleng salitang iyon, naroroon na ang lahat ng gusto niyang marinig. Salamat mahal. Ganting bulong niya. Nag-inat ulit ang mga mata niya. Dahil sadyang ganun ang lalaki. Araw-araw ay pinaparamdam nito kung gaano siya kamahal na parang nagpapatunaw lagi ng puso niya. Palagi siya nitong kinokompliment araw-araw. Minsan pa nga, nahuhuli niya ang lalaki na nakatingin sa kanya na para bang siya ang pinakamagandang babae na nakikita nito. Kaya araw-araw siyang mas nanuhulog sa lalaki dahil kung tutuusin, nasa binata ng lahat. He was perfect. Katulad ng pagkakakilala niya sa lalaki. Then I will say it again. You are so beautiful, mahal. And so are you. Hindi na natapos ni Athena ang mga sasabihin nang sakupin ulit ni Kyle ang mga labi niya. Nang gabing iyon ay paulit-ulit silang naging isa at paulit-ulit na pinaparamdam ng lalaki kung gaano siya kahalaga. At alam niya,
Lumipas man ang mahabang panahon, isa ang pangyayaring iyon na hinding-hindi niya malilimutan dahil iyon ang kauna-unahang beses na isinuko niya ang sarili ng buong buo sa isang tao. Kung paanong buong buo rin sinuko nito ang sarili sa kanya. Kinabukasan, sa bahay ng mga Perez. Ulitin mo nga mga sinasabi mo, Athena. Kahit pa nanginginig ang mga tuhod, sinikap niyang salubungin ang mga mata ng daddy niya. Pinigilan na siya ng mami niya na gawin iyon. Pero hindi siya nakinig. Ilang linggo na lang bago ang kasal. At mas maagang naipamagay na mga invitation kaysa sa inaakala niya. Kahit si Sandro ay nagbingi-bingihan din sa mga sinasabi niya. Ayaw man ay namumuuna ang galit niya para sa lalaki. Ilang ulit na niya pinagbigyan ito noon. Pero siya ang hindi magawang pagbigyan nito ngayon. Kung talagang mahalaga siya para kay Sandro, ay palalayain siya ng lalaki. Pero hindi nito ginagawa. Kaya ng araw na iyon, lakas loob na siya nagpunta sa mansyon ng mga magulang. Inihatid siya ni Kyle doon. Nasa labas pa ang kotse ng boyfriend at naghihintay sa kanya. Gusto nitong sumama sa loob pero pinigilan lamang niya. Gusto niyang siya na munang humarap sa mga magulang dahil iyon ang kanilang huling alas. Ang huling alas para masungkit nila ang kanilang kaligayahan. Hindi ko po pakakasalan si Sandro. Daddy, I'm sorry. Guards! Sa halip ay biglang sigaw ng daddy niya. Umalingaw sa buong sala ang galit na boss nito. Sa loob ng ilang sandali, sinalakay ng matinding takot si Athena. Mabuti na lang at nakaupo siya. Kung hindi, baka lalong mahalata ang panlalanta niya. Noon pa man ay may takot na siya sa ama. Pero triple ang kanyang takot ng hapong iyon. Lalo nang palibutan siya ng mga gwardya ng ama. Dati, mayroon din siya mga gwardya noong nasa mansyon pa nakatira. Pinagbigyan lang siya ng kanyang daddy na mawala ang mga iyon nang gustuhin bumukod ng bahay. Pero bago iyon, ilang ulit na muna nilang pinagtalunan ang tungkol doon. Nang huling pinakausap ang bagay na iyon sa mga magulang, sinadya niya nakaharap sa Sandro noon. Sa kanyang tuwa, kinampihan siya ng piyansiya. Ito rin ang nagsabi na hindi na niya kailanganin pa ng bodyguards. Total, wala namang threat sa pamilya nila. Maganda na rin daw bumukod siya para matutunang maging independent. Para kapag naging mag-asawa na sila, hindi na siya mahihirapang mag-adjust. Pangatwiran pa ni Sandro noon. At gaya ng inaasahan, pinakinggan ito ng dada niya. Mulat sa pola, lumalabas na mas pinagkakatiwalaan pa ng dada ni Athena si Sandro kaysa sa kanya na sarili nitong anak. At iyon ang isa sa mga ikinasasama niya ng loob. Dahil ba hindi siya marunong sa negosyo, kaya gano'n na lang ang tingin ng ama sa kanya. Daig pa niya ang papit na minamanipulan nito. Bantayan niyong mabuti ang suwail na iyan hanggang sa araw ng kasal. Pamula ngayon, babantayan niyo siya kung saan siya pumunta. I-monitor niyo ang mga galaw niya. Kung gusto niyo manatili sa bahay niya, gawin niyo. Mataas pa rin ang boses sa sabi ng daddy niya. At i-make sure niyo na lamang na hindi siya gagawa ng katarantaduhan. At huwag na huwag niyong papalapit yan kay Kyle Perez. Maliwanag ba? Namimilog ang mga matang napatayo si Athena. Naniningkit naman ang mga mata ng daddy niya. Akala mo ba hindi ko alam? Ang lakas ng loob ng lalaking iyon na lumalapit-lapit sa'yo. Samantalang wala naman siyang may pagmamalaki. Pinulot lang siya mula sa kung saan ng mga Perez. Noong una, hinayaan ko siya makalapit sa'yo. Dahil ang buong akala ko, tinutulungan niya sa Sandro na ayusin ang relasyon niyo. Pero nagkamali ako. Nakita kayo ng isang mga tauhan ko kagabi. At isa siyang traidor. Binihisa na nga siya ng lahat ng mga Perez para hindi bumukhang lampas lupa. Pero sa huli, tinuklaw pa niya ang mga kumukup sa kanya. At ikaw, Athena, nag-iisip ka ba?
Lumapit ang daddy niya at dinarodoro siya sa harap ng mga gwardya. Lumapit na rin ang mami niya at pinigilan sa braso ang asawa. Kung hindi ka pa pumunta dito ngayon, ako na mismo ang susugod sa iyo. Paano mo nagawa mapagrelasyon sa lalaking iyon? Isa kang malaking kahihiyan sa pamilya. Talaga, Dad? Ha? Talaga, Dad? Ay kung ganun po, pasensya na po kayo. Hindi ko alam na isang malaking kahihiyan na pala ngayon ang magmahal. Mapait ang sagot niya. Ngayon palang sinagot ni Athena ang daddy niya. Pagod na siya maging sunod-sunuran. Gusto na niya maging malaya. Pero ayaw ibigay ng daddy niya. Kaya kahit salita man lang ay babawi siya. Ayaw niyang umalis sa mansyon na hindi na ipagtatanggol ang kauna-unahang lalaki na nagpakita ng totoong pagmamahal sa kanya. You can say the worst thing about me, Dad. Pero niyo po idadamay si Kyle dito. Hindi niya kasalanan na mahalin ko siya. Kung tutuusin nga po, may mas pamahalaga pa siya sa akin kaysa sa inyo na sarili ko kadugo. At least, he lets me decide. Hindi niya ako tinataalis sa bagay na hindi ko gusto. Hindi katulad nyo. Dahil ganun ang pagmamahal, Daddy. It's allowing the one you love to be happy. Maya-maya ay sarkastik ko siyang tumawa. Sorry nga pala. Pardon my words, Daddy. Dapat hindi ko sinabi yung salitang pagmamahal. Hindi nyo nga pala alam yun. Ano nga palang alam nyo sa salitang iyon? Galing nga pala kayo sa fixed marriage. Hindi nyo alam pagmamahal kasi hindi nyo pa pala nararanasan. Sa isang kasap mata, lumagapak ang palad ng ama sa kanyang kaliwang pisngi. Biglang napasigaw ang mami niya. Habang siya naman ay napahawak sa nasaktang pisngi. Nalasahan niya ang lansa na dulot ng dugo sa nasisigurong pumutok ng mga labi. At iyon ang kauna-unahang sinaktan siya ng daddy niya physically. Tumaas baba ang dibdib ng daddy niya. Namumula mukha nito sa galit ng humarap kay Athena. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lang kita. At pinagsisisihan kong ikaw ang naging anak ko. Pumatak ang mga luha niya. Huwag kayong mag-alala, Daddy. Ganon din nararamdaman ko sa iyo ngayon. Mahina, pero maraing sagot niya bago tumalikod. Agad naman na sumunod ang 3 bantay sa kanya. Bago umalis ng mansyon, kinuha ng isa sa mga bodyguards ang cellphone niya. Parang bago pa dumating sa mansyon ng pamilya, nabili na ang mga ito tungkol sa mga gagawin. Isinakay siya ng mga bodyguard sa isa sa mga kotse sa mansyon. Nadaanan pa nila si Kyle na naghihintay pa rin sa labas sa tabi ng sasakyan nito. Biglang tumulo ang mga luha ni Athena. Tinted ang bintana ng kotse sinasakyan niya at nang subukang buksan iyon, ay agad siyang pinigilan ng bodyguard. Pakaramdam tuloy niya ng araw na iyon ay opisyal nang idineklara ang pagsisimula ng mga miserableng buhay at araw niya.